Hello po, ito po si Horman TV Vlog. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kayo naroon sa mundong ito, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Sana po huwag niyong kalimutan ang Horman TV Vlog, mag-share, mag-subscribe at pindutin po ang bell para sa mga updated na videos. At sa mga kay Kalingap Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Kuya Rab, and Roel Malalag, at saka sa mga kalingap at kaliwat. Shout out po. Ngayon po, meron po tayong interviewin na isang kakilala po ng aming pamilya na ipapamahagi po sa atin ang buhay niya po. Dito po natin malalaman kung ano po ang mga nangyari sa kanyang buhay po. Ngayon po, atin pong pag-uusapan ang isang trahedya sa kanyang buhay na mahirap kalimutan, mahirap tanggapin, na dito natin malalaman at mapapatunayan na ang taong may napagdaanan kung paano matanggap sa buhay niya ang isang trahedya na kalunos-lunos man, pero ito ay parte ng ating kalikasan. Ngayon po, ito po si Kuya Henry. Ngayon, Kuya Henry, sino si Kuya Henry? At dito po natin mapapatunayan si Kuya Henry. Okay, Kuya Henry, sabihin mo po kung ano po kayo, at i-istorya niyo po kung ano ang nangyari sa inyo at ang pamilya niyo po. Okay. Magandang gabi sa panahon ngayon na nandito tayong dalawa. Ako po ay talagang si Henry Sia, na isang earthquake victim noong 1990. Kasalukuyan, hindi naman natin malalaman ng unang trahedya na ganyan, hindi kapares ng bagyo, madidetect. Sa earthquake kasi hindi mo malalaman, bigla-bigla yan. Talagang yung nangyari noong 1990, talagang masaklap ang nangyari kasi buong kanyata dito sa Pilipinas ay medyo tinamaan, lalo na dito sa karterin ng Nueva Ecija, ng lugar ng ating misis. Pero dito kami sa Baguio, dito rin ang pinakamalakas. I think 8 point something ang magnitude niya. Kaya lang, yung nangyari sa akin, na hindi ko naman alam ang nangyaring ganun sa pamilya ko, kasi malayo ang lugar ko sa Trinidad, doon ang trabaho ko, ma'am, sa may hardware. Kasalukuyan na araw pa yun, daylight savings time kasi yung kung natin yung araw na yun eh. Kaya yung maski yung mga pasok ng mga bata, yung mga kung maaga silang napauwi, na wala pa hindi pa nangyayari yung earthquake. Nung hapon na yun, mga 4:30 yata something ang ang talagang time. Pero ang kung natin dito, daylight savings time nga, kaya parang mas maaga. Ang nangyari dyan sa kung na yan, ang pamilya ko, hindi ko alam na ganun ang nangyari. Na nung nangyari yung sa Trinidad sa akin, sa trabaho, nung yumanig na yung hardware, yung aking nakita lang yung mga yumug-yug, yung mga pinturang naka-display sa taas, nabasag pati yung salamin na istante. Pati yung upuan na yung lamesa, doon ako sumiksik. Doon ko napansin na hindi ko na malaya kung bakit ako nagkasya. Pati yung boss kong nasa likod ko, na yung uncle nung may-ari ng hardware, sumiksik din sa ganun din na matabang lalaki. Mataking mataas pa. Na kung paano nangyari. Kaya lang, ang tinamaan sa kanya, sumiksik siya, yung may lumber kasi dito sa ibabaw niya.
Nayugyug yun na hulog, na tinamaan yung paa niya. Buti na lang hindi naman napilay. Pero sa mga ganun kasi, wala ka sa isip kung anong gagawin mo. Kundi magkubli. Yung pa yung parang kutang ka hihiksik. Ito sa Biola. Hindi ka naman yung pwedeng lumabas. Malapit na kasi yung kalsada doon sa hardware, ma'am. Dito lang, at saka dito lang yung hardware. Kaya medyo bago yung kalsada, may maluwang na space na parang parking space po yung mga delivery. Yung mga ganun ang nangyari. Kaya yun, nung hapon na yun, nung medyo puro aftershock na ang nangyayari, doon nag-embos ko na uwi na kami. Nagsara kami sa hardware, umuwi kami. Kasama ko na yung boss ko nung pauwi, dito sa malapit sa Rimando, papunta sa Aurora Hill, doon ako huminto. Sila naman umuwi na. Nag-abang ako ng jeep, yung jeep pa, parang kung na lang, yung hindi pampasayro ng jeep na sumabit na lang ako. Kasi gusto ko na rin umuwi. Ang nasa isip ko noon, ang pamilya ko, nasa bahay na noon, siguro. Wala na, hindi ko pa alam na nung maghapon na, siguro mga 6 o'clock na, bakit wala pa? Wala pa sila. Maski yung mga kapatid ko, bakit wala pa? Nauwi dyan sa bahay lahat dito. Ngayon, nung nakauwi na ako dito, nakita ko pati yung yung hagdanan dyan, sira yung hagdanan dyan sa shortcut na yan. Tapos, mga tao, saan napupunta. Tapos, nung mga pan na yun, hindi ako makatiis. Bumalik ako sa Aurora Theater kasi doon nang nangyari pala yung bumagsak na building. Yung sinihan yun sa Mabini Street. Tapos, ang kwento Ano po ang title nung... Aurora Theater. Okay. Aurora Theater, pangalan ng sinihan. Yung sinihan. Meron kami isang maliit na tindahan kasi sa loob na inupahan lang din namin na yung palang pagkakakialam ko, nung wala sila, sinalubong ako ng isang kapatid ko, umiiyak. Na hindi ko naman alam kung anong iniiyak niya. Tapos sabi niya, Manong, naman ang presi. Yun lang ang salita niya. Tapos alam ko, nakalabas sila o ano. Hindi naman pala. Wala silang exitan na iba kundi doon sa may CR ng lalaki sa sinihan, sa gilid. Kaya lang nung malaman ko na wala, nanlumo ako, hindi ko alam ang gagawin ko, andyan lalakad ako, pumunta ako sa may bubong ng Olympian Lanes kasi yun ang katabi niya. Katabi niya yung Olympian Lanes, tapos sa kabila niya, yung sinihan na. Tinitingnan ko kung anong nangyari. Hindi naman bumagsak yung sinihan na mismo, pero yung flooring ng sinihan, yung flooring niya, kasi yung sinihan na yan, nung nalaman ko na lang, condemn pala yung sinihan na yan. Mantagal na palang condemn. Kaya marupok na pala yung sinihan. Kaya concrete yun, concrete doon sa loob. Kaya yung bumagsak na ceiling nila doon sa tindahan, yun ang nag-trigger sa kanila doon sa baba na nabagsakan sila. Ilang days pong... ilang days pong... Hello! Ito po si Hurben ng Hurben Vlog TV. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Kalinga Prab. Mga Kalingap at mga Karepa, huwag niyo pong i-skip ang ads para makatulong po sa kanila. Ito po muli si Hurben, nakikiusap po sa inyong tangkilikin po. Huwag niyo pong kalimutan pindutin ang subscribe at i-click po ang bell para sa updated na videos. Marami pong salamat. Bye-bye!